I don't want to be conservative when it comes to dreaming because I dream high. Hi, I'm Ann Payawal. I'm 50 years old and I'm a businesswoman. Marami kasing struggle sa pag-start ng business. Number one is you have to believe in yourself. Because if you don't believe in yourself, nobody else will believe in you. Since we are a family of pet-loving people, na-realize namin there's a big need para magkaroon ng mga grooming services that can take care of the animals. And then the family, my siblings, decided to start the business together with our two friends. What we want to do is to be an advocate of animal care and love. We're planning to put this business in franchise. That's why when I dream high, I also take care of myself. So yun yung goal ko, to stay fit, to stay healthy by taking MX3, and to continue working with my siblings and make this company grow and mag-launch kami ng mga franchise in different cities. MX3 is like praying. We cannot live without prayers, right? Based on my experience, MX3 works for me. It works for my life. It's a miracle. And I couldn't find anything closer to that. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. Kami pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Hello. Magandang Thursday morning sa inyong lahat. Correct. Diba? Bilis ang araw, Huwebes agad. Yan yung pinag-uusapan natin kanina, Mari, mag-iisang linggo na naman ang April. Oo, diba? Matatapos na naman. Tapos parang ang tipong pag-ano mo na naman, ay Mayo na. Ay June na. Parang nabubuhay na tayo sa bills. Diba? Dahil pagkatapos ng ilang linggo, andyan na naman yung bills. Diba? Matapos wala mag-relax ng 2 linggo, eto na naman. Oo. Sasakit na naman yung ulo ko. Mari, napapabalita pa naman na may pagtaas ng kuryente ngayong darating na na buwan. Oh my gosh, huwag kayong magtaas pag ganitong summer. Kasi diba? nga daw, nauubos na daw yung supply natin ng kuryente. Ah, talaga? Ba't di natin i-hire si Bol? Ba ang kuryente? Dipidal. Nabago na yung pumipidal. Parang ganun yata, may mga ganun. Parang sa product. Nauubos yung kuryente. Sorry, chismosa lang kami. Hindi namin alam saan nanggagaling yung kuryente. Basta binabayaran lang namin. Diba? Ginigisan nyo ba yun? Diba? Nakakaloka. Anyways, diba? Ayan, sa mga hindi pa rin po nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako po yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Na trending ngayon ang TikTok. Oo nga. Nakakaloka. Uy, maraming salamat habang sa mga tayo nag-uusap, nasa 1.8 million views na yata tayo. Diba? Na nakakaloka. Sa TikTok account ng Energy FM. Maraming salamat po sa mga nagpa-viral neto. Diba? Oo nga. Muli po, syempre, inanyayahan pa rin natin ang both parties, diba? Like Jonella. Oo. Ayan, na kung gusto naman din niya, open naman ang Baklitas, diba? Correct. To air her side. Diba? At saka hindi namin pinag-viral to at hindi namin hangarin na mag-viral ito para siraan ang mga taong involved dito. Correct. Kasi napag-uusapan at kumalat din naman siya on social media, diba? Na yun nga, ang kailangan lang natin ay kasagutan, diba? Katulad yung mga nag-react din doon sa hang actor na sinasabi nga si Piolo. Marami nag-confirm naman dahil wala naman pala daw sa Siargao, na sa Palawan. Nag-confirm na alin? Yung tipong, diba, yung mga napapabalita na sinasabi si Piolo daw yun na sa Siargao. Pero may mga nagpatotoo na nasa Palawan. Nasa Palawan dahil nakita nila yung mga ganong aspeto. Kaso wrong spelling. Imbis na diba? Piolo, Poilo. Sino nga si Poilo? Why, kinorek naman. Si Poy Sham, ganun. Yung sinasaksak sa ilong.
Ay, may chika ka sa akin. Ay, naku, eto na. Naku, nakakaloka. Dahil sino yan? mainit ang usapan ngayon. Alin? Dahil nga, di ba, ng mga nakaraang araw at mga nagdaang linggo na matapos nga mag-celebrate si Catherine Bernardo ng kanyang birthday, intimate birthday celebration. Oh. When you say intimate, ibig sabihin na family and close friends lang talaga ang nandoon. Huwag natin pahirapan. Kami lang, ganun. Sila lang. Kami to, walang kasamang iba. Walang diba? mag-Sharon sa... Walang buraot. Pag hindi walang ambag, wag pumunta. Correct, 'di ba? Tapos yung controversial nga na pagsulpot di umano. Di umano pa, hindi naman di umano 'yun kasi talagang sumulpot. Kita naman. Na talagang pagsulpot ni Alden Richard na biglang siya na lang. Invited naman siya, hindi naman siya biglang sumulpot. Kumbaga, siya lang ang bukod tangi na naimbitahan, 'di ba, sa mga nalilink-link sa kanya. Ay, si Jericho Rosales pa. Andun si Jericho, pero during that night ang na-highlight nga si Alden is yung pagbigay niya ng malaking bouquet na maraming kinilig. Diba? Maraming kinilig during that night na yon na nag-celebrate at marami nang hihingi ng, alam mo yon, kung sino man yung kaibigan nilang isang gabi lang ba yan na nangyari? Yes. I think celebration, diba? Yan yung sa Palawan. Yes, sa resort niya yan, diba? Oo. Diba? Na kung saan, ang partner din pala niya dyan. Kaya, diba yung sinasabi na baka wala si Papa P dyan? Diba, magkasosyo sila? Yes. Diba, dyan sa resort na yan? Oh! Yan ba yung Amaya? Yun, diba? Parang hindi ko alam. Comment down below, yun ba yun? Anong pangalan ng resort nila? Pero ang syala ng pangalan Oo. Diba? Basta hindi siya Kamaya Cove dahil ang Kamaya Cove ay nasa Bataan yata. Ang parang something ganon. Comment down below ha, dun sa mga nakakaalam. Alam niyo naman, di naman kayo palapas. Siya lang arpa pa lang kami. Diba? Hanggang dyan lang may Kirikada, ganyan, Avenida, Aurora Boulevard. Puro bookingan. Diyan sa may Quiapo, diba? Ilalim. Yung may mga tempered glass. Oy, diba? Okay, perfect. So yun ang mga, diba, na nakakatuwa. Sabi ng ilan na malaking tulong, marami natutuwa dahil nga syempre, diba, bilang kaibigan to si Alden Richards, ay malaking tulong nga daw para sa moving on process netong si Catherine Bernardo. Maraming umaasa na sana kung talagang may plano na ligawan, maybe Catherine Bernardo deserves another chance. Yun ang sinasabi ng iba, diba? Marami nagsasabi na bagay sila sa screen kasi nga ang dami nagsasabi. Actually, maraming tumataas din ng kilay. Bakit? Na baka nga daw ginagawa lang ito dahil may movie na paparating. Hindi naman yung mga manok ang nagtataas ng kilay. Hindi naman kasi sa klaka. Wala naman tayong binanggit Yung mga basher na manok, yung mga nasa X. So yun na nga. Klaka. So yun na nga. May mga nagsasabi na na itong ginagawa ni Alden ay dahil nga may paparating nga na part 2 ng Hello Love Goodbye. Di ba parang sinasabi nga ng ilan na tipong yun nga yung parang gusto ng mga netizens. Sana hindi ito promo. Di ba kung tototohanin, di tototohanin. Kasi wala naman din tayo nakikitang masama. Dahil binata naman si Alden Richards talaga. Walang karelasyon. Si Catherine naman ay talagang, alam mo yun, na nagsasaya sa kanyang karera ngayon ng bongga. And wala naman nakikitang masama ang mga utaw na sakaling mag-prosper yung friendship na meron sila ngayon. Pero yun nga, sana umaasa nga din sila na yun nga, sana hindi ito for publicity. Sana hindi lang dahil sa may project. Diba? Kasi parang Catherine deserves a second chance. A person who will love her for who she is and deserve na pagmamahal na makuha niya. So help me God. Diba? Amen. Ba't ang bait? Hindi, totoo naman din. Hindi, natutuwa lang ako kasi nakaka-good vibes na okay si Alden at saka si Catherine. Diba? After ng napakaraming nangyari. Oo, diba? Na daming nagsasabi kay Alden na ginagamit lang daw ni Alden si Catherine. Uy, hindi niya kailangan gamitin si Catherine. May pangalan na itself. Oo. Diba? Tsaka magaling umarte si Alden. Correct. Hindi nyo maitatanggi yan. Correct. Diba? Paano yung correct? Correct. Ganon. Diba? Kaya tigilan na natin ang paggawa ng intriga. Maging masaya na lang tayo para sa kanila, diba? Kung ano kayang pwedeng movie ni Alden kapag si Direk Daryl Yap ang
Ayun ang malalaman natin, direct. Pag nagtumapang na si, matapang na sa mga roles. Direct, Darrell. Alam mo yon na inaanyayahan ka namin dito sa Baklitas dahil meron kang mga dapat sagutin ng mga issues mo. Hindi, may mga post si Direct Darrell Yap nito nakaraan na hindi daw siya nakikipagtrabahuan muna sa mga malalaking artista. Kasi siya daw ang namimili talaga ng mga artistang gusto niya makatrabaho. Parang hindi nga daw niya inaasahan na makakatrabaho niya si megastar. Diba? Yung mga ganong aspeto. Pero to Alden and Catherine, nako, happy kami kasi nakikita namin na okay for kayo. you, diba? Sana nga wish din ng iba kung yung mga nananalangin na tipong sana sila magkatuluyan. Yun din naman yung dalangin namin kasi kumbaga parang ulitin ko diba? Catherine Bernardo deserves to be happy with someone who will love her for who she is. At mamaya sa ating pagbabalik. Nako. Ay, nako, Hindi ko kinakaya. Hindi ko rin kinakaya dahil talagang inulan din ito ng inulan na naman, lumabas. May mga lumabas na actually, video. hindi naman niya kasalanan kung bakit siya nababashing yung mga tao lang ang nagkalkal kasi. Yesterday, today, and tomorrow. Kaya nga, kung sino man yung aming sinasabi, ang tabayanan natin yan sa pagbabalik ng Baklitasa! Woo, woo, woo! At syempre tayo pa rin ang same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo.